Umabot na raw po ng, naku, patay tayo dyan, usapang utang. Eto na, shout out po sa mga nangako na magbabayad sa kinsenas at katapusan. Nakailang pangako na po ba kayong magbabayad kayo? Kasi ito nga si Jason, etong utang daw po sa kanya ni Patria na girlfriend ng kuya niya ay umabot na nga po sa 8,000 pesos. Seryoso? Seryoso yan, kuya. 8,000 piso. Yun na nga. Hello, ang laki niyan. Pero bago pa raw maging official na magjowa silang dalawa, si kuya todo na raw kung umutang kay Jason. Tama ako, di ba? Ito ay jowa ng kapatid ng caller natin. Bago pa sila naging magjowa ng kuya niya, may palautang na talaga si Girlie. Alam mo, meron talaga tayo mga kakilalang ganyan. May mamimit ka talaga sa buhay mo na ganyan. Yung palautang siya at hindi rin pala bayad. Palautang pero hindi pala bayad. Ang isa pang problema ni Jason, hindi niya rin daw masabi kay Patria ang ginagawang kalokohan ng kanyang kuya dahil sa bantang paghihiwalayin silang dalawa. Dami masyadong problema ni Jason. Kausapin natin mula po sa Laguna. Saan exactly sa Laguna? Nandito na po si Jason. Good morning tuloy, sorry. Good afternoon. Hello? Good afternoon. Hi, Good afternoon. magandang tanghali, Jason. Saan exactly sa Laguna? Sa Santa Rosa. Santa Rosa. Ano pong ginagawa natin sa buhay? Working lang po ngayon sa real estate company. Okay. So, nag-aalok ka ng mga bahay, lupa, condo, ganyan. Yes po. O, kamusta ang benta, Jason? Okay naman po ngayon. Especially yung pasok ng taon medyo maganda. Yung pagdating sa trabaho, sa side ng trabaho, okay naman Sa po. side ng trabaho, okay naman. Kahit na may balita Yes, na kumukonti daw yung bumibili ng mga condo ngayon dahil ang sinasabi ay may oversupply daw tayo ng condominium dito sa Metro Manila. Okay naman ang kita mo, Jason? Yes, okay naman po. Hindi naman po talaga nawawalan ng buyer. Meron at meron pa rin po talaga. Yan ang maganda kay Jason. So, Jason, gaano ka nakatagal na real estate agent? As of na po, 7 years po. As of now, as of yesterday. Chareng! Chika lang. 7 years. Oh, bago ka naging real estate agent, anong naging trabaho mo? Wala po. Ito po yung pinaka-first job ko. Tapos tuloy-tuloy na po. Okay. Sige, oo. Ikaw ba may girlfriend ka? Yes po, meron po. Ilang years na kayo? Bago pa lang po kami, 6 months pa lang. Saan mo nakilala? Sa mutual friend. Oo, mutual and then friend. Sa po sa mga kilala. Yes. So, nung time na nakilala mo siya, naghahanap ka talaga ng jowa noon. Nireto sa'yo ng friend mo, parang ganon. Opo, parang ganun din siya. Hindi naman po totally naghahanap. Pero pag may dumating, parang nagtuloy-tuloy na rin po nag-usap. Tapos nag-escalate na rin to into relationship. Ganon talaga pag pag di ka naghahanap, saka siya dumadating, 'di ba? Parang pag may nawawala Yes. sa bahay, pag di natin hinahanap, saka lumilitaw. Ganon din ang love life. Pag di ka naghanap, saka pupunta sa harapan mo. Pupunta talaga. Anyway, Jason, ang problema mo hindi tungkol sa inyo ng girlfriend mo na 6 months pa lang kayo, kundi tungkol sa girlfriend ng kuya mo. Hindi po, sa kuya po ng girlfriend ko. Sa kuya ng... baliktad pala tayo. Hindi pala sa kuya ng girlfriend niya. Si Patria ang girlfriend mo. Yes po. At ang nangutang sa'yo ay yung kuya ng girlfriend mo. Yes po, opo. Wow, nako, eto na. Sige, kwentuhan mo kami. Paano nagsimula ang utangan version? Eto ba yung... Sinasabi mo kasi 6 months na kayo ng girlfriend mo, nakilala mo through common friends. So yung kaibigan mo, kaibigan yung kuya ng girlfriend mo rin? Opo, parang gano'n. Parang one circle lang po. Oo, sige. So kwentuhan Yung mo, kuya niya. nag-start to, hindi pa kayo magjowa ng girlfriend mo? Yes po, hindi pa kami start. No, wala pa kami. Hindi pa kami Oo. magkakilala. Magkano yung unang And then- inutang sa'yo at anong pangako kailan babayaran? Noong una naman po parang maliit lang, parang mga 500. So, okay lang naman, tulong sa kaibigan. So, after nun, so, nagsabi naman siya na babayaran niya pagka, nung situation kasi alam ko po na yung situation niya na hindi rin ganun kaganda. So, willing naman ako magpahirap. And then sabi ko sa kanya,
pay when you can, kung kailan ka meron. And then, yun po, through that, after po na yun, medyo dumadalas na yung pag-utang niya. Even after yung parang maging kami na ng kapatid niya, doon po yung parang medyo naging problema. Parang nagdating po kasi sa akin, parang naging responsibility ko na siya. Noong una kasi parang paunti-unti lang hanggang sa medyo lumalaki yung nehiram niya. Hanggang magsasabi naman siya kung kailan niya babayaran. Sasabihin niya ng ganitong date pero hindi na tutuloy. So sa akin po nung umpisa, okay lang. Pero sa ngayon po kasi parang medyo dumadalas na parang nagiging obligasyon ka na sa kanya. And then pag itatry ko i-topic sa kanya, yung utang kasi syempre po ako po as a real estate agent, commission-based po ako. So there are times na hindi maganda yung work ko, kailangan ko rin ng budget. So yun po, dun nagkakaroon ng parang yung usapan namin na since tinulungan niya ako, parang utang na loob ko sa kanya yun. And then pag hindi ko siya tinulungan, pag-iwalayin niya kami, something like that. So yun po yung medyo nakakasama ng loob sa situation namin. Kasi nga, nangako ka na magbabayad ka, tapos obligasyon ng nangutang na magbayad ng utang. Ngayon, ikaw na nagpautang, ikaw pa nagkaroon ng obligasyon para maningil. Ikaw pa nagkaroon ng obligasyon na i-remind yung nangutang sa'yo na, magbayad ka. Oo. Yun nga lang minsan kasi, ito hindi lang para sa'yo, Jason. Hindi rin naman natin alam kung ano yung reason nitong kuya kung bakit siya nangungutang at kung bakit hindi agad makabayad. Pero base dun sa mga nasabi niya sa'yo, ano daw bang dahilan? Wala ba siyang work ngayon? May kailangang bilhin? Anong dahilan? Bakit utang siya ng utang sa'yo? Actually, hindi ko na po masyado inaalam sa kanya kung saan niya ginagamit yung pera. Pero ngayon po kasi parang wala siyang work. So, feeling ko mga kusantan lang yan. Personal needs niya lang yung Okay. May pamilya na ba to? Wala po. Single din. Ilang taon? Ka-age ko lang din po. 26 lang din. Nung huling usapan nyo, ano naman ang pangako niya sa'yo? Sa susunod na katapusan? Katapusan ng mundo? Chareng! Anong pangako niya? Kailan siya magbabayad? Pag nakaluwag-luwag po. Ayun po. Kailan kaya siya makakaluwag-luwag? Naku, ayoko ng mga ganyang mga sinasabi. Di ba? Anong malay namin kung kailan ka makakaluwag-luwag? Oo. So, kailan kayo huli nag-usap? Last week po. Last week. Nakaraang linggo. Maayos naman yung usapan nyo? Di naman kayo nag-away? Hindi naman po. Tsaka iniiwasan ko rin po mag-away kami. Kasi syempre po, girlfriend ko yung kapatid niya. And then ayaw ko rin po kasi malaman ng kapatid niya yung situation namin. So as much as possible, parang casual pa rin po ako makipag-usap sa kanya. So, hindi alam to ng girlfriend mo? Hindi ko po pinapalan. At wala ka rin, siguro ngayon alam na niya. Char! Hindi tayo sure, baka ngayon alam na niya. So hanggat kaya mong itago kasi ayaw mo magkaroon ng away din yung girlfriend mo tsaka yung kuya niya, hindi mo pinapaalam sa kanya. Pero hanggang kailan mo planong itago ito? Actually, nga po yung medyo parang nai-stress na ako kasi like I said po, since parang nagiging obligasyon ko na siya, parang nakakampante siya na lagi siya lumalapit o may hiram. And then, yun nga po, hindi na siya parang utang parang hingi. Bigay na lang po, parang hingi na po yung nangyayari. Pero di ba meron nga kasing kasabihan, pag nagpautang ka daw, dapat yung amount na handa kang hindi na bumalik sa'yo. Totoo yun. No? Pag may lumapit sa inyo, bago kayo mag-isip kung magkano ipapautang mo sa tao na yan, dapat handa kang yung amount na yan hindi na babalik. Dahil ilan ba sa mga nangutang ang talagang nagbayad? Parang may personal experience ako, no? Nakakaloka. Sige, bago yung advice ko, kausapin muna natin ang advice ng isang senior citizen na dahil senior na, malamang marami ng experience ng mga nangutang sa kanya. Tignan natin ang sagot ni Nanay Edith ng QC. Hello, Nanay? Hello, good afternoon. DJ Cha, si Edith po. Hi! Remember? I think nakausap po kita before dito nung nag-pinch hit din ako for Kuya Popoy. Oo nga, sabi mo, at baka nung isang araw, sabi mo, sorry, naka-ere ako. Ako yun Sorry, naka-area. Saan to? Kami. Diyan din. Doon sa kayo ni DJ, Ted Pailon.
Ni DJ Ted Filon. Ni DJ Ted Filon, ha? Teka, wait. Saan kita nakausap? Saan ko sinabi sa'yo na teka, naka-area ko? Sa telepono. Ako ang sumagot sa'yo? Oo. Sorry, sabi mo. Alam mo, nalilito ka. Alam mo, kaboses ko lang siya. Pwede siyang maging DJ Chacha version 2.0. Si Bea yon. Si DJ Bea. Tawagin mo siyang DJ Bea. Sabi niya kasi, sorry, naka-air kasi kami. Oo, ang ibig sabihin ng naka-air kami, naka-air po yung program. Nagulat ako, no? Kasi baka may nagpapanggap na DJ Chacha. Hindi naman po. Ano po yun? Kasamahan namin dito, si Bea. Anyway, Nanay Edith, ikaw ba naranasan mo ng may mangutang at hindi nagbayad? At ano pong ginawa nyo? Anong gusto nyo pong sabihin dito sa ating caller? Alam mo, kasi dati, nung nag-work pa ako sa Manila Polo Club, may mga pahulugan akong damit. Lahat mga miyembro sa mga trabaho ko at sa labas. Marami rin nag-order, pero mangilan-ngilan yung hindi nakakabayad. Kaya sabi ko, bakit kaya ganun? Ano bang umorder tayo? Tapos, sabi ni Nanay, bakit kaya ganun? Meron po talagang makakapalang mukha. Char! Hindi, pero sige. Nanay Edith, anong gusto mong ipayo dito sa parang ano mo na ito? Parang anak na si Jason, yung kuya ng girlfriend niya nangutang sa kanya, kailangan niya rin ng pera kasi nga by commission yung trabaho niya. So paano yan ngayon? Hindi alam ng girlfriend niya na may utang yung kuya. Eto na ba yung panahon para sabihin ito sa girlfriend niya na tulungan mo naman ako maningil sa kuya mo? Siguro dapat ganon. Una, kung konti lang naman at saka kuya niya naman, siguro medyo kalimutan niya na. Lalo na kung wala laman, walang work. Tapos, dapat sabihin niya rin sa girlfriend niya para alam niya. Kasi mahirap din kasi yung meron kang tinatago pagdating sa pera. Itatago mo sa girlfriend mo na ganito, gano'n, may nangungutang sa akin. Kahit na kuya mo yun, kailangan, ipaalam mo pa rin na paano to, ayaw na magbayad kahit na kapatid ko. O, diba? Mahirap yun. Kaya kung ako sa kanya, dahil kung mahihirapan ka rin magsisigil nila, magkakagalit pa kayo, medyo sabihin mo na, kuya, tama na yun wala nang ulit kasi marami na Siguro dapat... Kuya, wala nang ulit kasi wala nang bayaran. Ganon. Oo, parang ganon. Kaya ganon. Sige po, maraming salamat. Opo. Sana pwede mo akong matawanan para makwesta ko sa ito. Kasi medyo malungkot na ako ngayon. Ay, naku, malungkot si Nanay. Sige, Nanay, after nito, kausapin ko lang si Jason na mas malungkot sa'yo kasi hindi po nabayaran ng utang. Pero pag tapos na siya, pag napasaya ko na siya, tatawagan ka naman namin, Nay, ha? Unahin ko lang to kasi ako, nung minsan ako hindi nabayaran, na-depress din po ako. Nakakalungkot. Oo. Ang hirap na ito yung mga isa sa mga pangako na, bukod sa pangako ng mga politiko na pagbabago ng buhay natin, yung pangako ng mga nangutang sa atin na magbabayad sila sa date na sinabi nila, isa yan sa mga pangako na madalas napapako. Pero good morning na naman. Magandang hapon kay Ate Mean Roperos. Ate Mean, ate kita girl. At kay Ate Nessel Buko, hayan, pati si Jean Pinagsagan at kay Tolitz Lee, maging kay Princess Panday at may naghahanap kay DJ Popoy, si Jericho Ferrer. Jericho, wala okay lang ako muna. Okay, thank you. Para sa mga naghahanap po kay Popoy, he will be back on Monday, hopefully. No, opo. Pero ito, Jason? Yes po. Oo. Sayang no, hindi ba natin matatawagan? Wala tayong chance to call kay kuya? Gusto mo bang... sige, tuloy. Siguro po hindi po muna kasi hindi ko alam kung ano magiging reaction niya pag gano'n. Kumbaga parang nahihiya ka rin na brinodcast mo sa madlang people. Pero para sa mga nakikinig, iba naman po ng pangalan si Jason. Tinago namin yung totoong pangalan niya or katauhan, ganyan, para hindi rin malaman agad kung sino tong tinutukoy na nangutang sa'yo. Okay, number 1, para sa lahat ng mga tulad ni Jason,
I like your attitude. Hindi ikaw yung tipo nung iba. Hindi ko naman sinasabing mali yung ginagawa nila. Na alam mo yun, ang dami ko nababasang post online eh. Yung pag di sila nabayaran, talagang huy pala post. Nakatag pa yun ang utang sa kanila. So that's what I like about you. Ginagamit mo talaga yung isip mo bago ka gumawa ng isang bagay. Hanggat kaya mong proteksyonan si kuya, kaya nga di mo sinasabi sa girlfriend mo, ginagawa mo para hindi rin siya mapasama sa ibang tao. Kasi hindi natin alam kung ano pinagdadaanan ng mga nangungutang sa atin. Kaya hanggat kaya nating magbigay ng pasensya sa kanila, habaan talaga natin yung pasensya natin. Kasi kung may pera naman ng isang tao, 'di ba, hindi naman talaga yan lalapit. Hindi naman talaga niya kakapalan ng mukha niya na lumapit sa para humingi ng tulong. But then again, Jason, naniniwala ako sa pagtulong sa isang tao, laging dapat may hangganan. Lalo ikaw, nangangailangan ka rin kasi. Katulad ngayon, sinasabi mo nga commission-based yung sweldo mo. So, may pangangailangan ka rin sa buhay. Kaya naiintindihan kita kung ba't umabot sa punto na nandito ka na sa programa, share mo to kasi gusto mo mabawi yung 8,000 piso. 8,000 pesos for other people, it's just a small amount. Pambili lang yan ng isang meal ni Bea. Pambili lang yan ng sapatos ni Jeff Batlanggaw. Di ba? Pambigay lang yan ni Kuya Aaron sa asawa niya para happy ngayong weekend. I mean, para sa iba maliit na amount, but ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung palabra de honor. Kahit gaano kaliit yung utang mo, kahit 100 pa yan, be, kahit 20 yan, ang utang ay utang. Pag nangutang tayo sa isang tao, maliit o malaki, pag sinabi nating babayad tayo sa araw na to, kumbaga samahan mo ng gawa yung salita. Hindi pwedeng nangako ka, hindi mo gagawin. So, nagigets ko yung feelings mo ngayon at yung feelings ng ibang mga nautangan na hindi na nabayaran at ilang beses na pangakuan. Pero ito, sa mga naniningil at sobrang stress na, kung hindi mo naman, halimbawa kung hindi mo ikahihirap yung amount na yan, araw-araw ka masistress para maningil sa nangutang sa'yo. Alam ko, kailangan mo yung pera. Pero uubusin mo yung energy mo para maningil ng maningil sa taong to na alam mo naman na walang planong magbayad kasi nga kinalimutan niya na yung obligasyon niya sa'yo. Ang masasabi ko lang dyan ay kung kaya mong palipasin na yan, yung amount na yan, kung kaya mong ipagpasa Diyos na yan, kung kaya mong deadmahin na lang at isipin na hindi na yan utang, binigay ko na lang kaysa ma-stress pa ako araw-araw sa paniningil, then gano'n na lang. Kasi you know why? Kasi Jason, even if stressin mo yung sarili mo every single day, mag-text ka, tumawag ka, minsan ibablock ka pa sa Facebook, di ba? Pagka maniningil ka na, nung bago mangutang, ang bait sa'yo, Hi Morris, kamusta? Alam mo, kinakabahan ako sa mga ganyang kamusta. Sa totoo lang, nakakatrauma yung mga ganyang message on Facebook, di ba? Yung, hi, kamusta? Tapos ang tagal mo hindi nakakausap, biglang dulo-dulo, alam mo na yung next. So, kesa ma-stress ka, Jason, sa paniningil every single day, hayaan mo na yung amount na yon. At least ngayon, alam mo na ganun ang ugali niya, hindi ka na uulit para magbigay, para magpautang. Sa ganitong pagkakataon ng nakikilala nating ugali, yung ugali naman nung hindi nagbayad. Pero, Jason, sa akin, dahil karelasyon mo yung girlfriend mo, nagigets ko naman na ayaw mong sumama yung tingin ni girlfriend sa kuya niya. But I think deserve niyang malaman na ganito yung nangyayari at sitwasyon ng kapatid niya. Kapatid niya yun eh. Baka meron silang magawa ng pamilya niya sa problema ng kuya niya. So your girlfriend deserves to know the truth. Hindi para siraan yun ang utang sa'yo na kuya niya, kundi para tulungan si kuyang bumangon kung sakali mang may pinagdadaan ng problema. Kasi minsan, kung sino yung mga kasama natin sa bahay, hindi natin alam, eto pala yung pinoproblema niyan. Nangyari na yan, may kakilala akong ganyan, Jason. Kapatid niya ganyan, nalaman na lang niya ang dami na palang utang nung sinisingil na siya, nung mga nautangan ng kapatid niya. I don't know kung ano ba, yung para ba sa ibang tao talagang needs lang to or naging habit na rin ba nung iba, naging ugali na rin. Na minsan kahit na alam mong hindi mo kaya dahil alam mo may mauutangan ka, utang ka lang ng utang para... Alam mo yon, para mabili yung gusto mo. Kung sa emergency, maiintindihan pa natin no? Pero kasi meron din mga tao na utang lang ng utang
dahil napupunta sa mga material na bagay lang na hindi naman talaga nila afford. So, hindi natin alam kung ano yung reason ng kuya ng kapatid mo, but I think deserve malaman talaga ni girlfriend what's happening. Para kumbaga matulungan nila kung ano mang kinasadlakan nitong kuya niya. Di ba, Jason? Yes po. Oo. So, ngayon pa lang, tanggapin mo na ng maluwag sa loob mo na ang 8K mo ay lumipad na. Yun talaga. Oo, Jason, hinangi na yata si Jason. Parang yung 8K lang niya, hinangi na rin. Char! Eto na. At least napapatawa natin si Jason. Jason, meron pang isang gustong magbigay na advice sa'yo, si Ate Wena ng Nueva Ecija, 44 anyos. Hello? Hello po. Good afternoon po, DJ Chacha. Good afternoon po sa inyo. Oo, Ate Wena. Yes po. Anong gusto mong sabihin kay Jason? Alam mo po, ang pinakamaganda po dyan is maging totoo ka, maging honest ka. Kasi at the end, mas masisisi siya kung bakit niya sinabi yung totoo. At bakit siya matatakot kung tintakot siya na gano'n? Hindi maganda po kasi yung hindi tayo maging transparent kung ano mang problema, it's either bad ang maging consequence. But then, mas makakaluwag sa damdamin niya at mas maging honest siya, hindi dahil anong tawag dito, yung sisiraan siya o pag-iwalay siya or whatsoever. Kasi ngayon pa lang hindi na siya binabayaran. Oo nga. Tutuloy-tuloy yan kung magpapatakot siya, di po ba? Kung magpapatakot siya doon, magiging tuloy-tuloy yan, magiging habit niya na hanggang sa makarami na siya. Lahat ng bagay dapat may ending, lalo na kung hindi maganda ang ginagawa na sa kanya. Kasi hindi na maganda yung consequence nun mas lalong lalala ang magiging sitwasyon pag gano'n. Narinig nyo si Ate Wena. Galit na si Ate Wena. Parang siya ang nautangan. Ate Wena, parang yung hugot mo, parang na-experience mo rin. Magkano ba yung hindi na ibalik sa'yo? Nako ha, totoo yan. Kaya kayang-kaya kong sabihin kasi dahil pinagdaanan ko yan. Oh, kita mo. Yung tipong sasabihin ko sa friend mo, ay hindi. Hindi ganun yun. Kailangan, ang hirap kitain ng pera. Totoo yan. Alam niyo Agree. ba yun? Lalo na hard-earned money mo yon, tapos ganun na lang. Buti, At siya pa ang may ganang manakot. Hindi tama yun. Ganun. Pak. Para mabawasan ng mga nananamantala ng alam mo yun? Alam hindi ko lang yun. damdamin ng nai-stress. Alam daw ni Direk Joey yun, ate. Yes. Ang sarap kausap nito ni Wena. Wena, saan ka sa Nueva Ecija? Kamusta ang weather dyan? Alam niyo naman po, pag mayroong liwanag, maganda ang araw. Pag may liwanag, maganda. Ano daw? O sige, Ate Wena, salamat ha. Thank you sa advice mo. Maaraw po, maaraw. Yes Oo. po, madam. Ingat Ito lang po kayo masasabi dyan. ko. Yes po. Wala pong Thank you for the anuman. chance. Maraming salamat. Yan nga po si Wena ng Nueva Ecija. Kaya alam kong mainit dyan kasi dyan madalas yung mga gravel bike events So nakapagbisikleta na ako dyan, Kuya Aaron. Parang katabi nila yung araw. Nueva Ecija, Sun de Nueva Ecija. Hindi yung ano yun? Mercury, hindi. Mali kayo. Sun, Nueva Ecija agad. Wow. Tapos ang kasunod, Bulacan, then QC. QC! Ay, kung ano sinasabi mo, Chacha. Anyway, Jason. Ay, nawala Yes, na po. si Jason. Sabi ko nga kanina, tanggapin mo na ng maluwag sa loob mo na hindi na babalik yung pera. And then, pag-isipan mo maigi kung kailan mo kakausapin si girlfriend to tell her the truth kung ano yung sitwasyon ng kuya niya. Kasi hindi mo to sasabihin, again, para mapasama si kuya. You're gonna tell her what's happening para matulungan nila yung kuya niyang palautang. Kasi hindi natin alam, baka hindi sure ako hindi lang ikaw ang nautangan yan na hindi niya pa nababayaran. Kung ganyan ang ugali niya. Sure ako dyan. 100% patanggal nyo pa yung pink lipstick ko. Okay? Yes po. Thank you so much for calling, Thank you rin po. O, balitaan mo kami, update mo kami kung ano man ang mangyari pag nakausap mo na si girlfriend, okay? Yes po, i-update ko po. Thank you po.